Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICSA Kuwait and welcome dito sa ating kwentong ICSA kung saan is mapapanood naman ninyo, mapapakinggan ninyo yung mga experience ng mga students namin dito sa ICSA na ngayon is nakapagtapos na at yung isa is ongoing na din sa kanyang level 4. So now, pakilala niyo yung sarili sa lahat ng mga nanonood po sa ating live. Good morning. Ako si Lorena. I've been here in Kuwait for almost 10 years. Okay. Yeah. Hi po, si Glenny Yusuf. Yes. And Years so, na po ako dito sa Kuwait. yes. And so si Ma'am Lorena is student siya ng aming Diploma in Health and Social Care Level 4. And si Miss Glenny po is kakatapos niya lang, nakapag-attend siya ng graduation last October sa Diploma in Health and Social Care Level 3. And ngayon is pursue siya sa Level 4. Ayan. So, Ma'am, mag-start tayo sa'yo. Paano mo siya naisipan na mag-enroll sa Health and Social Care po? Ano ba yung mga purpose mo or reasons mo? Ako talaga is like, there's a guilt inside me na nag-aalagaan ko yung ibang tao, tapos hindi ko maalagaan yung mama ko pa. So, I decided to study caregiving here. Then, while scrolling on Facebook last year gusto ko mag-enroll, pero last year, like 2020, tapos parang nagdadalawang isip kung gagawin ko ba or hindi. So 2023, I decided to enroll, and then I finished it. Yeah. So sa'yo ma'am, kasi di ba nag-start ka sa level 3 and ngayon sa level 4, ano ba yung reason mo? Bakit ka nag-enroll sa Health and Social Care? Una sa lahat po, dati po, pinangarap ko na talaga maging caregiver. So dahil na-adapt ko na din yung pag-aalaga ko sa 8 years, alaga ko dahil isa sa disabled. So kailangan ko din, kasi in future, hindi lang porket nag-aalaga tayo ng matanda, kailangan din, meron tayong hinahawak na credentials. At yung mas importante, yung knowledge natin. Kasi hindi naman po basta-basta na porket for how many years nakakapag-alaga po kayo na mga disabled. Meron po talaga mga basics na kailangan nyo po matutunan kung anong dapat gawin, anong kailangan at mga hindi kailangan. Yes. So yun po yung mga advantages. Yes. So in short, kailangan mo talaga ng proper training and of course yung credentials, yung experience mo is bonus na yun. Na yun bilang caregiver. So, yun talaga yung napaka-importante. So, kung kayo is nagpaplano din na maging isang caregiver or kaya healthcare assistant, kailangan nyo talaga na magkaroon ng proper training. Kasi si Ma'am Glenny, 8 years na siya nagtatrabaho bilang isang caregiver, pero meron pa rin siyang mga, tawag dito, may mga time pa rin na kailangan mo talaga ng more knowledge pa kung paano mo siya i-assist yung pasyente. Diba? Kasi hindi naman, yung sa'yo is experience yun, natutunan mo siya based sa experience mo. So, kailangan, so yun, maganda yun kasi aside sa experience, kailangan mo siya ng as in guidance na matutunan yung mga skills. Although, yung iba is basics, pero yun talaga yung pinaka-importante, yung basics na matutunan natin para maging professional tayo, diba? Para sa akin, ma'am, dahil 8 years ako sa alaga ko, tapos hindi lang po kasi yung alaga ko sobrang special, naka-life support siya, naka-tracheostomy siya na oxygen. So, well, nakuha ko yung course ko dati na BLS, nung time na nawala siya ng oxygen, nag-drain siya, nagamit ko po yung saving life sa alaga ko. Doon po nagsabi ng mga pamilya, sige, pursue mo yung studies mo, kung anong gusto mong kunin, gawin mo. Dahil nakatulong pa naman sa atin namin, so, why not? Yan. So, yun yung napaka-importante talaga, no? So, kung wala tayong skills, kailangan natin siyang pag-aralan. Ayan, Tapos so, yung course po nito, hindi lang naman po para sa Kuwait. Pwede rin po kayo migrate kung saan niyo po gusto pumunta, Europe, either Canada, pwede rin po. So, mas importante po, meron tayong pinanghahawakan ng credential. Kasi kung plan niyo po mag-migrate, kailangan po meron po tayong panghahawakan. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin, may experience ako. Alam ko yung mga bagay na to. So, anong ipapakita natin in the future? So, yun ang most important po. kasi pag nag-apply ka ng trabaho, hindi siya kagad tanungin, ano ba yung experience mo? Ang unang tatanungin sa is,
ano yung qualification Yes, mo? qualification. Ano yung natapos mo? Yun yung number 1 na tatanungin sa'yo. Tapos, to follow na yung experience and everything, di ba? Yes. Yan. So, bilang isang OFW, kasi ikaw, ma'am, 10 years ka na nagtatrabaho dito sa Kuwait, and ikaw is 8 years ka na bilang isang caregiver. So, paano niyo siya na-manage yung pag-aaral niyo? Kasi syempre, may mga kanya-kanya kayong trabaho na kailangan yung i-focus din kasi may mga responsibilidad kayo. So, Para sa akin yung time management, tapos determination na gusto ko itong matapos, gusto ko makakuha itong ganito. So, you need to tell yourself na kaya mo, may determinado kang tapusin kunin yung ano gusto mo. Hindi sa'yo. po ako sa time management. Pero para sa akin po, focus lang. Kung meron po tayong hindi natapos yung kahapon, so kailangan natin i-remind sa sarili natin bukas, meron pang ako module na kailangan tapusin, kailangan ko yun. Kasi kung nakaya ng iba, kaya din natin. Yes, correct, tama. So, yun, may mga times ba na yung parang naisipan yung, ayaw ko nang mag-continue kasi parang nahirapan ako gumawa ng mga modules. So, kasi yung modules niyo parang minsan nakaka-overwhelm kasi hindi siya katulad sa Pilipinas na fill in the blanks lang siya, tapos yun na yun. Kasi yung paggawa ng modules niyo is reflective siya. Kumbaga, yung experience or yung mga pananaw ninyo, yun yung ilalagay nyo sa assignment. Yeah. Parang practical experience talaga kahit hindi mo pa naman siya nararanasan. Mayroon, there are times na nung nag-enroll ako, first week, akala ko yung mga kaklase ko magagaling sa akin. So, I message Sir Mark na, Sir, parang hindi ko naman kaya kasi parang hindi ko kaya sabayan sa mga kaklase ko, which is bago ko. Tapos, feeling ko sila magagaling na hindi ko kaya na. So, nag-message ako kay Sir na, Sir, parang hindi ko kaya. Then, he told me na, kaya mo yan. Kaya mo yan, patuloy mo lang. Ganun. Kasi sa akin naman, ma'am, yung from the beginning, siyempre kinakabahan. Pero yun, nag-challenge din ako. Kasi for the first time kasi, wala tayo walang alam. So doon pa lang, hindi naman ganun kadali. Siyempre, kailangan din natin magkamali from the beginning. Yes. Hanggang masasanay po tayo na, ganun pala siya. Hanggang sa masanay natin ang gawain. So, na-adapt natin, mas lalo natin nagugustuhan yung mga, anong desisyon na gusto natin makuha na goals. Yes. Kasi yung pinakamahirap is yung adjustment time. Kasi syempre, parang binabalansin mo pa yung trabaho mo at the same time yung... Kasi syempre, ang tagal natin hindi nakapag-aral, di ba? Parang nai-stack na yung mga brain cells natin kasi hindi na tayo nakapagbasa ng libro, puro na lang tayo Facebook, panonood ng mga movie. Kahit na dumating yung part na nakikina na kami, nandiyan naman si Sir Mark na paragi nagre-remind, Kaya nyo yan. kaya nyo yan, bring your neurons, kaya ng iba, kaya nyo rin yan, believe on yourself, lahat magagawa nyo basta tiwala lang. Yan yung palagi advice ni Sir Mark. So, ngayon is, ikaw kasi tapos ka na sa level 3 mo, ongoing ka sa level 4, ikaw tapos ka na sa level 4 mo. So, ano yung mga natutunan niyo sa course? Madami yung pagkuha ng blood pressure, BMI, paano i-communicate kung ba siya pag upset sila or ano yung nararamdaman nila. Madami. Marami po yung communication skills, tapos yung sa vital signs. Kasi pag dumating po tayo sa field, yan yung first na gagawin natin. Hindi lang po sa pag-aalaga, syempre about sa medical field. So, kailangan din po natin yung safety ng patient. So, although kasi pag nasa field na tayo as a caregiver, hindi naman po lahat hindi sabihin mag-aalaga na. Ang importante, kalusugan niya, kung anong mga bawal at hindi bawal sa patient. So, lahat yun about sa medical, kailangan alam natin kung meron siyang sakit sa tiyan, kasi mga sa vital signs, so kung ano man hinihingal yung patient, so kailangan niya ba ng mga gamot. So, doon tayo nagpo-focus. So, dapat alam natin ang mga bagay na yun. So, sa'yo ang gawin kasi ikaw is caregiver ka na talaga. So, sa tingin mo, ano yung impact sa'yo ng course na to? Kasi syempre may experience ka na bilang isang caregiver at the same time ngayon is nag-aaral ka, di ba? So, sa mga natutunan mo sa Diploma in Health and Social Care Level 3, ano yung impact sa'yo? May mga changes ba or may mga pagbabago ba talaga na nangyayari sa'yo? Or masasabi mo? Sobra. Kasi nung time na yun, dito kasi ako, like, first na nag-aaral pa lang ako. Yung lola ko kasi that time, sobra siyang mansakit. Naisip ko, bakit hindi ko maalagaan yung lola ko? So that time, sinabi ko sa nanay ko, mag-aaral ako. Alagaan mo si lola. Sana, magiging okay yung lahat. Hanggang sa nakapagtapos na ako, nagawa ko yung pinapangarap ko. Pero yun, hindi ko na nabubuhay yung lola ko. So, ang sabi ng lola ko, anong narating mo, ipagpatuloy mo, huwag kang naiinig.
ibang tao, hindi lang just for kasobrang manino, hindi lang po. Kasi kung nag-aalaga ka ng ibang tao, less din yun para sa'yo. Hindi lang po about sa pera. Kumbaga passion mo na talaga yung tumulong. Pagmamahal sa pag-aalaga. Kasi nga, kung sabi nga nila, kung mahal mo yung ano mo, mahal mo yung trabaho mo, mas marami ka pang magagawa. Kumbaga, mag-grow ka pa talaga. At saka yung believe mo pa sa sarili mo na kayang-kaya mo. Kasi hindi naman po lahat alam yung trabaho natin. At saka hindi naman po yung iba, meron din sila mga skills na meron sila, hindi rin natin alam. So yung para sa akin, sa atin, kung ano yung kaya natin gamutin o ipakita, i-share yung knowledge natin, yun, para makasave tayo ng buhay ng iba. Yes. Which is save people's life. Yun ang importance. Ayan. So ngayon kasi tapos na kayo sa course niyo, ikaw is ongoing ka. So naka-experience ka na ng graduation. Si ma'am next year, mag-graduation na din siya. So ano yung lessons in life ninyo sa pag-aaral niyo? Sa ano lang dito sa ICC, lessons in life ninyo habang nag-aaral kayo? Kasi tingin niyo is makakatulong din sa ibang tao na mag-pursue sa kanilang pag-aaral. Just always think na kaya nyo, kaya nga ng iba, di, kaya natin. Kaya natin gawin yung kaya natin gawin. So kumbaga sa iris, kailangan mo nang magtiwala sa sarili mo na magagawa mo, walang imposible. Lahat magagawa mo kung meron kang ano talaga determination. Self-determination. Kasi kung meron tayong determinasyon, meron focus tayo kung anong gusto natin, makakamit natin. Sometimes meron tayong narinig sa ibang tao na, ay, wag na lang, hindi na, wag na, kasi sayang. Yung pera kasi, kailangan ka sa amin. No, huwag niyong isipin yung pera. Kasi yung pera nandiyan lang. Coming, going. Pero yung meron tayong natutunan, yung knowledge, yung skills, hindi yan mananakaw ng iba. Yan yung pinaka-importante. Kasi magpatuloy lang. Kasi minsan, marami din akong naririnig na, sayang lang yung oras din sa pag-aaral kasi ang tagal ng return of investment to. Parang nagbibitaw lang kayo ng pera tapos ang tagal naman ng balik kasi kailangan mo pa mag-apply ng trabaho. So ano yung masasabi niyo tungkol dyan? Tungkol naman doon, mindset lang yung importante. Huwag tayo ma-adapt sa pagiging negative ng iba. Kasi positive is the always key of success. Yeah. Yes, Being positive. Yeah. So, yun, ano na yung magiging advice nyo sa lahat ng mga, andito sa mga classmates nyo na gumagawa din ng kanilang mga modules, sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa live natin. Yun, ano yung mga magiging advice ninyo? Sa inyo po, pag kaya nyo, mayroon po kayong plano na tulad namin from the beginning. Wala pa po kaming idea. So, try to search po. Meron po kayong passion para sa sarili nyo na gusto kong mag-aral. So, bakit hindi? Diba? Kasi na kayo. Edukasyon lang yung hindi mananakaw sa inyo, yung pera. Yung edukasyon. Mas maganda pa rin yung meron kayong natapos at saka yung gustong-gusto nyo para sa sarili nyo. Kasi hindi naman lahat na natapos magagamit nyo. Yeah. Yes. So kung ano talaga yung pinang-gusto nyo, yun talaga ang importante. Yes. Ayan. So, yun. Additional ko lang din para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon or makakapanood pa ng live na to. Kung na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am Glini, isa po siyang caregiver na dito sa Kuwait. 8 years na siya dito and ngayon is nag-aral siya before ng Health and Social Care Level 3 and ngayon is nag-pursue siya sa Level 4 natin. And of course, si Ma'am Lorena is 10 years na siya dito sa Kuwait and ngayon is kakatapos niya lang sa course niya sa Diploma in Health and Social Care Level 4. So, silang dalawa is yung patunay po talaga na walang imposible kung tayo is porsigido na makapagtapos ng pag-aaral, makapag-enhance ng skills natin, makapag-enhance ng credentials. Kasi iba pa rin yung meron tayong professional growth, personal development talaga yun natin bilang isang OFW. Kasi yun yung magiging puhunan natin in terms sa pag-apply ng mga trabaho or kaya ay gusto natin na, lalo dito kasi internationally recognized diploma siya. Kung plano nyo na mag-migrate papuntang Canada, UK, or Australia, so kung isa kayo sa na-inspire sa kwento nila, so yun, enroll na po tayo dito sa ating Diploma in Health and Social Care. Wala po tayong age limit kasi kahit sino naman is pwedeng mag-enroll as long as meron kang desire na matuto, magkaroon ng credentials na magagamit mo in the future. Pero yun lang, ang sinasabi ng taga namin palagi is pag nag-apply tayo ng trabaho, kahit saan naman, kahit saang field, meron talaga yung mga company na bibigyan ng mga age limit. Yeah. So,
ang kagandahan dito, at least ikaw is prepare ka na sa sarili mo, ginagawa mong productive yung mga day off ninyo. Diba? Ayan. So, yun. Last message, baka may gusto kayong pasalamatan? Thank you, ICSA, for like helping us achieve our dreams, our goals in life. Sa lahat po ng management dito sa ICSA, nagpapasalamat po kami ng Lubos dahil hindi po kami pinabayaan. Marami po kami natutunan. Yun po. At saka yung mga sa inyo po nanonood, kung gusto nyo po mag-aral, marami po mga courses na ibinibigay dito katulad ng pagkakita ko ngayon ongoing, computer secretary na yun po, napakaganda. Kung napag-plan nyo po na mag-aral, pwede po kayong mag-start. Pwede po kayo magsimula at mag-avail po dito sa ICS. Yes. So, message naman po kayo sa aming WhatsApp number, +965-993028550. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Lorena and Ma'am Dini. Ayan. So, yun, nagbigay kayo ng kwento niyo. Kasi hindi nyo alam na sa pagbibigay nyo ng mga kwento ninyo dito sa kwentong ICC natin, meron kayong na-inspired na mga tao. Kasi hindi natin alam na nakaka-inspire pala tayo ng mga tao, di ba? So, yan, as ma'am, nung una, isa lang din po ako nanonood sa inyo. Dati marami pong tinatanong na anong natutunan nila, ang galing naman nila, nalaman nila yung natutunan nila. So ngayon, nandito na kami dalawa. Alam mo, so na-experience nyo na din yung mga pinapanood nyo sa live ko. ngayon kami lang nasa harapan, doon natin kinapangarap lang namin. Yes. Ayan, so kung ganun din yung mga ano nyo, kung ganun din yung pangarap nyo na makapagtapos sa pag-aaral, so why not? Subukan natin ngayon, di ba? Kasi gawin natin productive yung mga free time natin, yung day off natin. Kasi kunting panahon lang naman yung isa-sacrifice natin eh. At the end of the day, yung outcome nito is magiging best version of ourselves talaga. So, kung gusto niyo maging, magkaroon ng best version or version 2 ng sarili ninyo, so, kailangan nyo talaga siyang umpisahan sa sarili ninyo. Kasi, ganito kasi siya, kumbaga kung ano yung gusto nating maging in the future, dapat ngayon pa lang is tinatrabaho na natin siya. Kasi hindi siya one time na, okay, ganito yung gusto ko, nandiyan na siya sa harap mo. Kailangan mo siyang pagtrabahuan. Kailangan mo siyang pagtrabahuan, kailangan mo siya talaga na i-focus. Kasi kung hindi mo siya pagtatrabahuan, wala kang actions na ginawa, hindi siya mangyayari yung lahat ng plano mo. Hanggang plano ka lang, hanggang sana all ka lang. So, ngayon sila na yung, ay, sana all. Di ba? So, Sabi nga yun, there's no harm on trying. yes. Try Oo. So, parang ganun lang siya, parang saan aabot yung pangarap mo kung hindi mo siya sinisimulan. Di ba? Ayan, so yun, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo dito sa aming kwentong ICSA. Ako po muli si Miss Rachel at kasama ko si Ma'am Lorena. Lenny Yuso. ang nagsasabing ICSA is your partner in success. Thank you so much everyone sa panonood ng aming kwentong ICSA. Hanggang sa muli po, God bless everyone.